Welcome back to the podcast! So technically, since 4 of spades ulit sila, you're fired. To put it kindly. Kaya antitibay ng sapatos sa Marikina. Makakura ako. Handa ako maghukay ng maraming lupa gamit ang aking Fender American Pro Stratocaster. Kulang na lang, maghubad na ako eh. Multi-dimensional Omnitrix. Ang lakas nun ah. Let's go. Welcome back to the podcast! Yeah! Bakit welcome back? Welcome back kasi Take 2. someone Solid forgot ka talaga, to Sir record Vince. the mics. Sorry. Alright, welcome back to the podcast part 2, part 3, part 4. Kasi may audio na kami. And also, as you can see, andito na for once, si Ian Rapal! Let's go! Palakpakan naman natin. Yun! He's here, he's back. Finally, I'm here. The legend. Can I go now? Welcome back, everyone, and welcome kay Sir Ian. Yeah. Na laging wala at laging nandyan at laging nasa metro. Si Mr. Consistent himself. Kamusta, guys? So, unang-una, How are we, boys? kamusta ka, Vince? Ako, masaya at pagod at busy kasi marami akong minimix na tao ngayon. Salamat sa opportunity. Minimix na song ng tao. Sorry. I'm not that kind of guy. Tapos, tawag dito. Person A, person B. Tapos, na-experience ko mag-session this year. So, masaya. Sa mga hindi nakakaalam, anong ibig sabihin ng session? So, session is kapag may single artist, is need yan ng band. Kami yung mag-fill in ng spot na yun. So, ako naging guitarist ako for artists like Suyen, Levi, Zil, gano'n, Tony J. Super memorable ba ng year na to so far for you? Yeah. Itong 2025 yung pinaka-memorable year so far sa buong buhay ko. More so pa dun sa tinuli ako. Ito talaga yung oh my God. Yung mic mo ba rinig? rinig. Ayun yung reason kung ba't nag-take 2 kami. Yeah. Sorry, guys. TF reveal. TF reveal. Kano ba TF reveal? So technically, since 4 of spades na ulit sila, you're fired. To put it kindly, oo. You're fired. I'm fired. Fired. Pero masaya kasi hindi ko man na-experience yung mga yung first year na halos 4 gigs sila every month. Pero feeling ko kung nagtuloy-tuloy yun, kaya kong mabuhay yun. Paldo. Medyo masaya. Paldo. Tapos ngayon naghihirap na ako. So ayoko na bumalik. Maging contractor ka na lang. Oh! Yo! Ayoko na contractor. Mga korakot. Ang gusto ko lang contract ay marriage contract. Ayun. Ikaw, Tim, kamusta? Wala pa sabihin. Gusto ko sabihin wag na lang. Wag na. Contraction din to sunod niyan. Contractions. Oh my gosh. Sige. Okay naman. Sobrang memorable ng year na to so far. Ang dami nating gigs, guys! Yeah, oh my gosh, and we're not done. October pa lang as of this moment. Pag tinignan niyo yung Instagram ko, itong post na to, pinned siya. Pag tinignan niyo yung description, lahat ng naging gig at magiging gig namin so far nandyan sa ano. So, ang dami na, guys, so far. Ilan na to? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Hindi ko ramdam yung dami niya, no? Ang galing. Oo, enjoy lang. Okay, kayo ba, guys? Enjoy ba kayo? Enjoy na enjoy. Yun din, nagsa-session din ako for other artists. May isang artist tayo hindi nabanggit at mamaya natin pag-uusapan. Sige. Kung sino, ayaw nga, mamaya na yan. Grabe. Very exciting. Pero ayun, sobrang memorable naman so far ng year. And yeah, we keep on grinding. Kaya ikaw naman, Mikey. Kamusta? Okay.
How's your year been? Ganyan ang basis namin. Okay. Okay. Kasi una-una may chicken tayo. Yeah. Yeah. ASMR. Grabe. Baka Road NT1 yan. Baka Rode NT1 mic yan, guys. Hindi. With Masaya Phantom ako. Power V8. So far, masaya ako ngayong year. Pero feeling ko mas masaya ako next year. Oh. Pag! Masaya naman. Masaya ako. Masabi ko masaya ako. Ayun lang. Peace out. Yeah. Pero, ito ang talagang gusto kong tanungin kasi ito, matagal hindi natin nakasama to eh. The meat. Ito, the meat, The one and only. the legend, the one and only consistent in the whole universe. Ian Ropal, kamusta ka? Yan. Ian Alright, Ropal, so, you are hi here. guys. Welcome to our vlogs. And then, how am I? So, for some of you na nagtataka, minsan present ako, minsan hindi. It's because I'm balancing a lot of stuffs. I have a day job. May mga responsibilities ako sa church, sa appointments, and so I have to cope up dun sa ibang aspects. And we can discuss later paano ba ibabalance yung pagtugtog at yung kumaga survival na sa pagbabanda kasi sa una talaga walang pera. Oh, reveal. Grabe yung topic ni Ian eh, no? Para tayong nasa TED Talk. Wala talaga pera. Ito, inutang ko lang ito kay Eric. Hindi. Pero, yeah, we have to grind and these are one way in grinding. So, the Lord is gracious kasi bukod sa may cases we're earning na sa Off to Neverland and also we have a session. So, sa mga naghahanap ng session, gusto nyo tugtugan namin kayo, we can cater you. Yes. Kung gusto niya kami bayaran, pwede rin. Oo. Nakadepende sa pero kung gaano kalupit kami. So, yeah, that's it. Why I'm sometimes present and sometimes not. Pero We ito love ang you, bro. tanong, Ian Ropal. How do you define consistency? Grabe. Alam mo, running joke na to. We'll let them in. Bakit nga ba na laging sinasabi consistency? Yun. Sige. Ito, seryoso to. Grabe kasi siya sa metro. Pag nagda-drum siya, ang galing. Hayop. Tsaka may isang video nagpapatunay nun. Ano? Yun sa Baguio. Oo. Tsaka yung sa censored kasi yata. Pinagsasabay niya yung dalawang masarap. Una, consistent sa metro. Tapos yung group talaga. Pero in all seriousness, lately ko lang ngayon 2025 na appreciate si Ian kasi kasi yung mga kilala kasi naming musician na drummer, lahat malulupit. So, parang nagkaroon ako ng state of mind na ay lahat ng mga drummer na sa circle ko magagaling. Miski si Zek, si Kobe, si Ian, sila Philip. sa Sir Fred, Philip, ganun. Pero na-appreciate ko na parang kahit si Ian, pag nagigig kami, galing work yan, tapos malayo pa, pagod, gano'n. Pagod, walang tulog, tapos may work na naman kinabukasan, naglalaba pa yan, ewan kung gaano kadami group niya. Pero, Which is totoo yun. pero, Lagi, ito Guys, guys, uwi. Guys, laging uwi. naglalabas si Ian. yun ang lagi nila, saan ko ba siya uuwi agad, naglalaba. Pero, Guys, uwi na ako, guys. Maglalaba pa ako, guys. pero kahit sobrang dami niyang gano'n, never siya nawala sa metro. Oo. Tapos, sarap pa rin ng kanyang pocket. Kahit nagbe-beatbox yan, naka-tempo pa rin yan. Grabe. Naka-in-ears pa rin yan, kahit naka-beatbox, hindi yung joke. Ibang klase. Hindi ko nga, kasi hindi ako drummer, hindi ko alam eh. Lumapit na lang yung mga iba kong friends sa akin. Grabe yung drummer nyo, lapit. Naka-beatbox, so naka-tempo siya, oh. Oo nga, no? Ba't di naka-in-ear, pre? Sa isang gig natin. Oo, galing. Well, ang na-discover ko kasi, pag pagod, parang tayo kasi, parang may personal BPM tayo. Kumaga, Blood pressure. yung
Sa mga hindi nakakalam yung BPM is beats per minute. So, Educational? Oo nga eh. So yung click, it helps me to drive the song with the beat para inclined. Kasi pag pagod ka, yun nga, minsan nagda-drag. Pag excited ka naman, nagra-rush. So, Siyempre, ayun. ayaw natin mabutuhan ng upuan no? It helps me sa Off to Neverland na naka-metro. Nice. Oo. Ganun pala yun. Dahil dyan, 3 kiss galing sa akin kay Eric at kay Tim. Yo. Palakpakan naman. Thank you, Ian, for... Okay na, pwede na umuwi. Maglalaba ka pa? Thank you, Ian. Thank you. Thank you sa Dedication. dedication. No, tama. Means a lot. What a guy, no? What a guy. What a guy. What a guy. What a consistent guy. Yes. Ito talaga. Asan tayo? Hindi pa natin na-address. Anong studio to? So, for the 3rd time na naman, nandito kami sa studio. Ang tawag dito ay Green Room Studios. Yeah! Guys, sobrang ganda. Pwede ka This- mag-Airbnb. Yeah. And it is a industry standard studio. Yeah. We're striving. Pwede kayo mag-record. Pwede rin kami mag-record. Pag sa amin libre, Magkano pag yung sa fee? inyo may bayad. Pero sobrang thankful ako dito kasi nabigyan kami ng chance para ilabas ang aming creative side. So Within this home-based space, within this room, within this Green Room Studio. Bago ng home base ang Green Room Studios para sa Off to Neverland. Dito Para para sa sa inyo. spawn. Yes. Tapos may gumagalaw na feather duster dito. Ayun. So, welcome to Green Room Studios. Nakita niyo na siguro sa B-roll yun. And, welcome. If you wanna book the studio, message nyo lang ang Green Room Studios sa Instagram. Magre-reply kami in 3 to 5 business days. Loko. Nakakainis naman. Joke lang yun, guys. Okay, so ever since the last time na nag-podcast tayo, which is 3 lang tayo, wala si Ian. So, hindi ko kinakount na podcast 1 yun. Ito yung podcast 1. Kasi kompleto tayo. Yes. And invitation yun ng may upcoming gig kasi tayo. Yeah. So, tama yun. So, nung time kasi na yun, so, okay, listen. Ang Off to Neverland kasi, we usually book solo shows. So, medyo solo shows. Siguro may friend kami na mag-opening act or wala. Ganon. Tapos, tutugtog kami for the whole night around 20 songs. Covers and mostly originals. Naalala niyo pa ba? Sobrang saya ng show na yun. Ang dami na nating shinow Exactly. So, over the year na hindi tayo nag-podcast or nagpakita, ang dami ng show na dumaan. And isa sa mga naisip natin nung time na yun, parang, itutuloy pa ba natin yung pag-show? Kasi no first time parang nerve-wracking, kinakabahan tayo. Tapos it went well. Ang dami pumunta. Yeah. Pero nung time na yun, mostly friends and family, di ba? Mga in-invite. May mga, tapos, may mga ilan doon na hindi natin kilala, fans, ganun. Mga 10 lang ata sila, somewhere there. Tapos nagbago siya ng second show. Yun na yung hindi ko kilala halos lahat. Napalitan na yun. Pero marami din pumunta. Madami pumunta nakakalala natin. Pero mostly doon hindi ko nakilala. Or like, naging fan. Siguro dahil kasi sa yun. Call me yun, diba? Pag-iisa. Hindi, umulan kasi noon. Hindi yun umulan. Ay, hindi ba umulan noon? Siguro kasi dahil yun sa yung Marikina Sports Center gig natin. Ay, yes, yun. Oo nga, Sports Center nangyari. So, nagkaroon ng palarong pambansa. Closing show sa Marikina Sports Center. Tumugtog kami. Sino pa? Sunkiss Lola, diba? And Dilaw. Santo, sorry. Sa Sports Center. Yeah. Sports Center show, super dami pumunta. Televised din siya or live. Yeah, tumugtog tayo. Tapos, on stage si Mayor Marcy din. Ang lupit. Oo nga. Sobrang saya. Limit ka na si Mayor. Ang tangkad pala ni Mayor Marcy. Oo nga, ang lupit. Galing. Pero yun, I love Marikina City. Yeah. And Dahil yan, sa kanila ang dami titibay na ng mga sapatos ko. Thank you po. Thank you po sa sapatos, Marikina. Ayun, ang daming nanood doon. Kaya sakto magkaka-show kami. And yun, ang daming pumunta doon. So, nung show na yun, ang dami kong hindi kilala. So, thank you Marikina. Thank you Marikina Sports Center.
Thank you palarong pambansa. Thank you, Sir Artu. Yeah. So, yun yung pag-iisa show. Nung time na yun, yeah. Tapos yung mga sunod na shows, meron tayong ginawang audition. Parang, naisip natin, isama natin yung friend natin, which is si Levi. Yeah, oo nga. Yeah. Nag-iba yung dynamic ng show. Sobrang... Nilagyan-lagyan kami ni Levi. Grabe yun si Levi. Yeah. So, kung nanonood ka ng show, you know what we're saying. Na tumutugtog si Levi ng piano for us para hindi na kami naka-backing track or stems. Pagdating ko, may dinagdag na areglo sa outro. Iba kapag... Asan na yung plug mo? Di ba yun yung outro natin? Anong plug? Yung lupang hinirang. Yung in-outro niya yung lupang hinirang. Uy, hindi po namin tinugtog ang lupang hinirang. Illegal po yun. Illegal po yun. Opo. May mga narinig ko after the show, sabi nila, ang ganda nung pakulo nyo sa dulo, pero ang lakas na nung gitara. Bakit malakas ang gitara, Vince? Para hindi kami makulong. Galing mo Ayun. Pero yun, may mga shows. Tas ito pa, meron pang isang show na naalala ko. Yun yung grabe binaha. Tapos, ang lakas ng ulan, no? Bakit kaya binaha, guys? Drop down your comments below. Sino sisisihin natin sa mga baha? Kulong na yan. Mga kurakot. Kulong na yan. Sa climate change, kung bakit bumaba. Kasi, parang lately, pag summer, sobrang init. Tapos kapag hindi mga around December, ganun, sobrang lakas ng ulan. Pero more so kasi, may mga tao din na nakaupo na kailangan Kaya antitibay ng sapatos sa Marikina. Kulong na yan. Mga kurakot. Kulong na yan. Manda kayo. Pero grabe yung gig na yun. Nag-gig ako na nakapaa. Oo, ako rin. Kasi basang-basa yung sapatos ko. Okay, ito yung nangyari ng show na yun. Recap natin. Ang daming pupunta. Sobrang dami. Okay, puno ulit yung venue natin, solo show. Right? Walang opening act. Tayo lang talaga. Dahil pupunta. Tapos, hindi ko makalabas ang bahay kasi baha. Kasi literally, lampas sa akin. May video ako. Roll the clip. Tapos, minove natin to the following week. Remember? Oo, minove natin. Oo. Tapos nung time na yun, parang 2 days before, a day before, sunshine naman. It was dry. Biglang nung day ng gig natin, our show, umulan na naman. Tapos bumaha, wala. Kailangan natin ituloy. So, ang dami nag-message sa atin na tutuloy sila. Tapos biglang nag-message niya, yo, baha na kami, hindi na kami makakapunta. So, mga pumunta lang mga 25, ganun. Oh, may mga in-invite pa ako na nasa labas na sila mismo ng gig. Oo, nasa venue na sila tapos hindi na sila tumuloy talaga. Kailangan nila umuwi. Ganun kalala yung baha nun. At alam nyo naman, mga baha, alam nyo naman. Oo, grabe. So, yeah. Affected talaga ang lives. Yung ondoy. Pero ayun, masaya naman yung gig. Yan ang masasabi ko. Oo. Sobrang saya ng show na yun. Kahit 20 people lang pumunta, wala akong pake. So, kahit hindi ganun kadaming pumunta, ang kinakalungkot ko lang is yung mga taong hindi nakapanood, hindi nyo na-witness na mag-rap si Eric. Si Mikey. Yes, sir. Grabe. Kasama ka si Ikaw one and kumanta only. ng Call Me nun eh. Diba? Si Mikey pa kumanta ng Call Me. Ay, Call Me at saka Palangiti ba yun? Call Me tsaka bagsakan. Bagsakan. Grabe, sana maulit yun, legit. Next show, gawin ulit natin. Sige. Para G sa naman mga yan si Keiko. Yun kasi yung ni Eric eh. Nag-rap Plan siya B. ng bagsakan po. Ang lupit. Medyo mabilis na, di mo maisip na pwede mangyari magkasama-sama lahat for ay kasali. free? Pero yan, sige. Sama natin yun. 100%. Kailan nyo ba gusto mag-show ulit? Sana makapag-show tayo kahit isang beses this year. Third week ng October kasi 4th week may holiday na. Oh. Ano ba meron sa November? November ano ba na meron sa November 1? Wala, bare months na ka. All Saints. Sa November 2. Holiday. De, pero yan, sige, plano natin mag-show tayo this year. Show tayo this Last year. show? Kasi pa December na. Pwede. Mag-last show tayo this year. Kasi alam mo yun, parang Miss ko na. nakakamiss mag-show eh. Tsaka
I mean, sayang sana sa sa December, pwede sana tayo sa MOA. Kasi meron na ata na una mag sa MOA eh. Naunahan tayo sa booking, no? Naunahan tayo sa booking sa MOA. Siguro arena na lang. Magte-tech rider muna tayo. Magkakatrabaho ka na ba ulit, pre? Hindi, alam nyo, as of right now, na inaano natin, kaya ako nagsa-cellphone, binubook ko na yung ating Pegfuffins show. Okay, hindi siya solo show per se, pero kasi birthday ko 11. So, magbo-book ako or na-book ko na December 11 mag-gig ako. Huwag kakalimutan yun. 11 as in parang dalawa na nakatayong 11. Si Keiko, birthday niya, birthday ko, Tama. tapos yung tao sa Pegfuffins birthday, tapos si friend namin si Sheen, birthday niya rin. 'Di ba namin birthday sa 11, 10, 12, ganun, 13, ganun. 10, blah blah blah, ganun. So, yun, binabook ko na yung Pegfuffins or nabook ko na. Yeah, excited ako. So, ayun, hindi ko pa alam kung ano yung plano, pero feeling ko hindi siya Off to Neverland show kasi it's about the birthday people instead of just us. Yes, So, sir. it's more so a celebration. Tsaka siguro Multiple Christmas birthdays. na rin. Christmas Pwede. party na rin. Christmas. Kung hindi nyo alam, yung Pegfuffins, yun ay isa sa mga Yes. malulupit na discovery ngayon, 2025. Grabe. Tama. Ito ang plot twist ng year na to, Oo, Pegfuffins, grabe, no? Pegfuffins. So, what's Pegfuffins? Pegfuffins is this cafe sa... Marikina. Ata. Yeah. Marikina ba? Marikina pa rin yun, diba? Malapit sa Riverbanks. Ang ganda. sarap ng pagkain. Ang ganda ng venue. Ang Vibes ganda vibe. mismo ng service nila. Pagkain. Kuya Fred, Dr. Plau. lupit mo. And Miss E.G., the asawa. Yes. So, mag-asawa sila. So, basically, napanood tayo sa gig nila, Kuya Fred, Ate E.G., may-ari ng Pegfuffins. Saan na tayo napal? Imagine. Tapos, invite niya sana tayo sa wedding nila. Tayo tutugtog. Tapos naisip nila, nung napanood tayo sa stage, naisip nila, ay, magaling sila, baka sikat na. Huwag na natin, baka mahal yung TF. Bro. Sayang, no? Bro. Hindi mo alam kung ilang tuyo na yung kinain ko. Grabe. Bro, we were broke nung time na yun. Kung hindi nila alam kung ilang klaseng itlog na yung niluto namin para hindi lang kami manawa. Oo. Tapos yung itlog, sineshape ko siya parang hotdog. Para iniisip ko, hotdog kinakain ko. Diba? Bro. Looks can be deceiving. Oh. Yeah. Don't judge the cover by its book. Sim. And when the tree falls, the apple will... What? Come down to the Isaac Newton. Uy, 11 na. Make a wish. 11-11. Birthday ko, 11. Happy Tapos na birthday kayo? to. Oo. Pero, alam mo, di ba, gusto nga tayo kunin ni... Ay, oo, yun. So, Your gusto friend. tayo kunin ni Kuya Fred. So, hindi na. So, kinuha si Levi, our good friend. Magdanakaw ka, Libay. Yes, magnanakaw ka, kaya tayo binabaha eh. Ayun, tapos, tapos na nangyari, si Levi, magre-release ng first single niya, si Levi, Levii, plug ko lang, friend natin, naging artist na rin. So, ayun, nag-release siya ng single, tapos, sa Pegfuffins niya, ginawa yung launch? Yeah. Tumugtog tayo doon, tapos nakita natin yung Pegfuffins, like, sobrang ganda. Sobrang... Grabe, Isa pa guys. sa mga, cozy din na lugar. Grabe. Very cozy. Ayun, tumugtog tayo doon. Sobrang amazed ako. Pinipicture ako, tapos binivideo ko yung place. Ang ganda. Pinapost ko siya sa story. Tapos po, na-view ata, sabi nila sa akin, na-view ni Kuya Josh ng Autotelic yung mga stories ko or videos. Sakto naghahanap sila ng wedding venue ni Ate Nika. Tapos nakita niya story na, Pegfuffins, sige nga, kung may extra time tayo, try natin puntahan yung Pegfuffins. Tapos after the whole day na tinitignan nila yung other venues, pagod na sila. Tapos sabi nila, why not? Sige, it wouldn't hurt. Punta tayo Pegfuffins, tignan natin. Tapos pagdating nila doon, ang sabi nila sa akin, parang, oh, no, ito na talaga yun. Ito na yung venue natin. Tapos yun, doon sila kinasal. Oh, I hate true love. Pero yun, sobrang memorable moment. Yun. Tapos nung nag-first year anniversary ang Pegfuffins recently, tumagtag si Kuya Josh Autotelic. Tapos doon din kami. Tsaka si Levi. And Flower Power. Flower Power yung
pangalan ng band nung may-ari ng Pegfuffins. Yes. Shout out. Sobrang solid nila. Mm. Tapos ang cool na name kasi parang flower, delicate, tas power, tas parang... Yeah. Mga 60s psychedelic druggies. Ayun. So, super happy ako kasi sobrang bait ng mga taga Pegfuffins and sumisikat na sila. Iba na yung mga tumutugtog din doon at kinukuha na yung like sino-sino? Like yung isa sa mga nagbubok na malupit nun si Shani. Like sa sobrang successful at sayo ng event na yun, may mga barangay na pumunta. Totoo? Kasi sobrang ingay na gano'n. Tumugtog din tayo nun, diba? Yeah, tumugtog tayo. Hindi ko alam yung barangay, wow. Andun, may police doon sa labas. Last band na. Tapos si LA yung nag-handle. So, sa'yo, Lower Antipolo. Thank you, Lower Antipolo. Tsaka yung gig ni JB doon. Kailan saan? Grabe, napaka-solid. Isa sa mga masayang event. Thank you, JB, sa pag-invite. Yung thesis niya yun, di ba? Oo. Pasado daw siya. At pasado siya. Pasado Anong yan? score mo? 3. Congrats. Pasado lang. Nakakatawa. Hindi Pero baliktad daw sa kanila. Baliktad. 5 yung so, mataas. 5 yung mataas. Ewan ko anong klase yung school yan. Sana totoo. Pero, congrats. Totoong school. Ayun. So, yun na. I'm very happy kasi ang bait nila Kuya Fred, Ate EG, and Deserve ng Pegfuffins. Oo, grabe. I mean, yung philosophy ni Kuya Fred pagdating sa music, sobrang lupit. Kung mag-a-adapt man kayo, adapt nyo ako. Ayun. Mag-ano naman tayo kay sa yung experience natin kay Jensen. Yan. Ang magandang segue. Jensen Gino! Isa sa mga session ng band, nag-message bigla, yo, Tim, pwede ba kayo na Off to Neverland mag-session for my artist? Sino nag-message? Si Miss Bell! Miss Bell. Of EMI-UMG. Thank you po, Miss Bell, Thank sa you, Miss Bell. pagtiwala at pag-foresee. Hindi foresee na parang thank you dahil nakita mo na na mga lupit kami kaya pwede kami. Hindi, joke lang. Hindi, thank you kasi ayun, sa opportunity na tumugtog. Yeah. Kay Jensen na under EMI-UMG. Thank you din. Opportunity. Napakabait ni Jensen, guys. Tsaka thank you din kasi first time namin ma-experience na pumunta sa gig ng Nakavan, Captain C. First time namin makaranas ng out of town dun sa Baguio, Cozy Cove. Grabe, Cozy Cove pa talaga yun. Thank you, Miss Bell, sa pagtiwala sa aming skills. Yes, thank you po. Thank you. I love you guys. And solid si Miss Bell. One of the most creative people sa buong Pilipinas. You can fight me on it. Oh, grabe. Thank you din, Jensen. Salamat sa iyong music. Bait ni Jensen. Ano na yung expect nyo nung first time nyo mag-session sa hindi nyo pa kilala? Like, hindi nyo pa kilala si Jensen, diba? Di pa tayo friends with Jensen. Tapos, magsa-session tayo for him. Anong nararamdaman nyo? Kala ko magiging mahigpit lahat. Tapos grabe, sobrang lang. Parang ginawa ni Jensen. Bahala na kayo, guys. Oo, grabe. Hindi. Maluwag si Jensen. Yung mga in-incorporate nating ideas, basically, binigyan niya kami ng freedom. Creative freedom Yeah. But, happy naman. Oh, happy. Pero pag tumutugtog kayo kay Jensen, like kanyari, kanya-kanyang part, and as a whole, masaya kayo? Ako masaya ako eh. Ngayon ko lang na-experience na hindi ko makakanta sa masaya, stage, no? di ba? Focus ito ka pala lang. nararamdaman nyo this whole time. Ang saya, tumugtog lang, na focus sa ka lang. Lyceum tayo, ang favorite song ko doon yung third song eh. Which is? Yung third song, yung ano nga ba yung song yan? Kasi wala akong ganong parts doon. slow song. Yung slow song. Dito lang ako. Putek na yan. Wala tsaka masaya kasi kumita ka ng pera pero wala kang ginawa gaano. Masaya kasi nakakatugtog naman tayo ng ibang song, no? Oo. Refreshing. Ayoko naman refreshing. Isa sa mga parang isa sa mga hindi ko akalain na tutugtugin ko yung biyahe. Ako din. Well, technically sa music, no, parang ang pinakamadali, ang pinakamahirap. Kasi the more na madali yung kanta, may tendency kasi hindi mo na-aralin eh. So, yung songs ni Jensen, madali siya. Pero para mabigyan mo yun ng hustisya, kailangan mo siya busisiin. Yung
detailed part. Yung mga slow song, yung pa yung mahirap, no? Bakit? Nakakainis. Bibigyan ng hustisya. Yan si Ian. Bakit bibigyan ng hustisya kung wala namang kasalanan? May kinasuhan ba, Ian Ropal? Hindi, pangit justice system sa atin. Hindi. Next topic. Gusto ko yung segue natin, shade lagi political. Tama yan. Dapat Tapos kung gusto niyo tumulong sa pag-ayos ng ng flood control system, tara, G tayo dyan, guys. Kahit wala kayo experience para lalo lumalayo sa situation. Handa ako maghukay na maraming lupa gamit ang aking Fender American Pro Stratocaster. Gauge, 9 gauge. 9 gauge elixir. Kalokohan ka talaga. At Isang lap truck dyan. Ilalagay ko sa bago kong Jimny Suzuki. Sa bago mong Jimny Suzuki at ilalagay mo ang iyong shovel sa iyong bagong mono case na lifetime warranty. Yun. Solid. Tapos pag may extra na hukukay, lalagay ko sa Louis Vuitton bag. Yun. Paldo tayo dyan sa mga flood control project. O tsaka alam mo, sa sobrang bait namin, pag lahat ng hukay namin lupa, papalipirin namin. Dadali namin sa Italy, dadali namin sa Japan, dadali namin sa New Zealand, gano'n. Sobrang bait ni Jensen and super saya. Hindi ko nga na-expect na tutugtugin ko yung biyahe. Pero hindi ko naman kasi alam yung background eh. Galing siya sa K-pop. What? Ano? Hindi, galing siya sa boy group. Taiwanese sila, di ba? Yung biyahe. Galing siya sa Boys Over Flower, pero may mas original pa ata nun. Okay. Tapos ayun, yeah. ayoko kantahin kasi Search hindi, pero ayun. Tapos ayun, ginawa ng Tagalog version, which is yung biyahe, na I think narinig ko simula pa bata ako eh. Yeah. Tapos yun, nung narinig ko kay Jensen na ayun yung tutugtugin namin, nabay naaral ko, nostalgic. Ano yung mga anong pinaka-memorable yung moment so far? Kasi ilang beses pa lang tayo tumutugtog, 3. For Jensen. Siguro sa akin, una yung Baguio eh. Grabe yung Baguio. Cozy Kuvagan. Parang isa yun sa mga pinapangarap ng mga nagbabanda eh. Yes. Kaya thank you po sa opportunity. Shout out sa Grabe yung pagkain natin doon. Tapos, yung pagkain natin after nung Cozy Cup. Sarap. Sarap. Grabe. Tapos yung naka-captain seats. Ang lukot lang, walang strawberry nun eh. Walang available na strawberry. Pero grabe yung van, putik, may karaoke. Guys. Roll the VTR. Ayun. Saka grabe din yung Captain 6. Alam mo, dun lang ako nakita ng sobrang cozy na Captain 6 na kulay orange. Galing, grabe. Grabe. Yun pala, kaya pala joke ang artista van kasi putik, sobrang bougie pala talaga yung loob. Konti na lang, may banyo na sa loob putik. May lababo. Ikaw, Ian, ano yung pinaka-memorable mo sa mga gigs so far with Jensen? Ako yung pagkainan na talaga dun sa Baguio. Totoo naman, totoo. Sarap eh. Tsaka wala kami nilabas ni Singkong Duling. Tsaka Hindi, may nilabas tayo yung mga pinamili natin dun sa Ay, jacket na to. Diba? Oo, to. Tsaka naglabas ng 1.6 kasi nagkamali siya. Ito, alam mo, gusto ko pag-usapan to. I'm gonna leave this in. Ito kasi jacket na to, parang 700 lang or 750. Putek. Tapos, ayan, ginikash ko na. Umuulan, ganun. Naglalakad na kami. Bigla akong hinabol nung nagtitinda. Sabi niya, hindi po na-send. Tapos, chinek ko, nag-send naman ako. Tapos, pagtingin namin, mali yung number. Nung binili ko to, pinakita ko yung phone ko. Tama na ba yung number na to? Tapos sabi niya, oo, tama. So, sinend ko na. So, nagkamali siya. So, nung hinabol niya ako, tapos sinabi niyang parang, kuya, mali yung number. Tapos, nalaman natin na parang kasalanan niya. Kasalanan naman niya talaga. Binayaran ko pa rin. So, dumoble yung bayad. Binayaran ko talaga siya. Tapos, kayo nila Jensen, parang, uy, nascam sa team, ba't niyo binayaran? Guys! They still feel the same way? Nanghihinayang pa rin ba kayo sa ginawa? Ako di ko maalala na sinabi namin yung scam. Oo, parang wala na scam si Tim or like... Hindi, wala. Lang. Hindi lang talaga tinignan nung nagtitinda na maayos yung number na sinabi niya kay Oo, tapos sinasabi niya parang dapat di mo na binayaran niya, mali niya. Gumagano kayo eh. Ang katuwiran ko kasi dyan, may mga times din kasi sa business na nagkakamali din ako, tapos yung mga ibang tao,
pinagbibigyan talaga ako. Ilang beses na nangyari yun eh. Tapos, wala. Parang ganun din yung situation na lutang ako, hindi ko lang nabasa yung message. Tapos, ganun. Pero they extend me. Gabi na rin kasi yun eh. Ginagawa din ng customer sa akin yun na parang pinagbibigyan ako. Tapos, sobrang natatouch ako. Kaya ginawa ko rin sa kanya kasi, parang binabalik ko lang yung grace na pinakita sa akin ng ibang tao. Diba? Yes. Ayun. Yeah. So, ang bumawi. Sakit sa puso eh. Ang lesson dyan is, do to others what you want them to do to you. Sim. Ha? Dahil dyan kikis kita. Pero ayun, back to the Baguio topic. Basta sabihin si Mikey, may gusto sabihin si Mikey. Anong gusto ko sabihin? Favorite sobrang thing sa session? natatouch ako kay Jensen pag tumutugtog kami sa kanya, tapos talagang hindi niya kami nakakalimutang i-introduce, pati lalo na yung band na lagi niya pang sinasabi na band din sila Off to Neverland. So, Yeah. follow niyo sila sa Facebook, Spotify, pakinggan yung mga streams. Grabe. Sobrang appreciate ko. Much appreciated yung mga ganung bagay. Thank you, Jensen, for being kind. So, alam mo yung memorable sa akin dun is kung gaano siya ka-confident as an artist. I mean, isipin mo, naalala ko na tumugtog tayo sa, I think, Lyceum yun. Ano ba yung pinaka-last yun sa school? PUP. Grabe, I mean, meron siyang isang part sa song na kumuha siya ng isa sa audience, tapos sinlow dance niya sa isang song. Hinaraanan niya. Tapos ang galing, kasi after haranaan yung girl ang cool medyo nonchalant pa, gano'n na hinaharanahan. Pero nung nakita ko pagbaba, humihiga na sa sahig, gano'n, nagwawala. Grabe yung charisma ni Idol eh. Grabe charisma ni Idol. Poging tao. Grabe. Pogi no? Justin Magandang Bieber. lalaki. Pilipinas ba? Kinuha mo lahat ng jawline sa mundo. Grabe. Dikit. Pogi, no? Hayop. Kaya minsan kung tuwitin yung audience, hindi na tuwitin sa mata niya. Baka baka di na babae gusto ko after eh. Damn. Damn. Siguro yung, nasabi mo na ba yung favorite part mo sa session sa kanya? Favorite? Okay. Ang favorite part ko sa pag-session ko kay Jensen. Ginaya mo yung Macgie tone. Hindi. Maasim. Ako yung favorite part ko kay Jensen. Kasi yung music stuff medyo na-experience ko na since nag-session din ako for ibang artists. Pero yung pinaka-memorable siguro sa akin is yung first time namin buong apat. Matagal na kami magkakilala. So yun, first time namin mag-Baguio, nung magkakasama kami. So para medyo naging outing-ish na rin siya. So, masaya, cool. I think yun yung pinaka na-enjoy kong part. Tapos mga paulit-ulit kong sinasabi na natutunan ko din sa mga ibang kasama na this is the life. Eto na lang. Anong feel nung Cozy Cove nung nandun ka? Yeah. Anong feel ng Cozy Cove? Kasi pangarap yun ng mga nagbabanda. Na tumagtog sa Cozy Cove. Siguro kasi yung mga hindi pa nakapunta, malamig. Tapos Coldy Cove. Malamig. Tsaka cool yung Cozy Cove kasi parang sa Baguio, parang yun lang ate nag-iisang gig place. Di naman. Di ba? Tumutugtog lagi Dilaw dun taga dun sila. Tsaka Sunkist. And I mean like dito sa Metro may Imagine, may Unknown, may maraming pwedeng puntahan That dito. you know of lang siguro. Yeah. Sa pagkakaalam ko sa Baguio, parang yung Cozy Cove lang yung Yeah. yung gig place. So, medyo special talaga siya pag nakatugtog ka doon. Tsaka kakabahan ka. Isip mo, pag kinakabahan ka, tumataas balihibo mo. Tapos bibilis yung tubok ng puso mo. Tapos, sasabayan pa ng lamig. Kinabahan ba kayo? Sinong kinabahan dito nung sasama? Ako nung nasa gilid na ng stage, confident ako eh. Kasi nung hawak ko na yung bass ko, tapos parang malapit na tumugtog, bigla akong kinabahan. Talagang ang hirap mag-play nun dahil sa kaba, tapos ang lamig pa. So, nag-stiffen yung fingers. Nanigas ang mga daliri. Sa akin, baliktad. Sa akin, kinabahan ako before, pero pag sampa ko dun, okay na ako. Ikaw, Ian? Ako, Hindi kinakabahan, consistent yun eh. Wala nagkamali naman. Oo nga, wala pa nagkamali yan nung Cozy Cove. Si Eric. Hindi!
Patunayan. Here we go again. Patunayan. Patunayan natin. Hindi, iba kasi pag recorded eh. Ang napapansin ko din sa akin, the more na may video, the more na, or for example, nagre-record ako sa sarili ko ng drum cam, may times na nagkakamali or parang may term na dinadaga. Ginadaga. Ngayon ko lang narinig yun Yung na ano ka, na parang confident ka naman sa parts mo, pero ano yun? Confident ka sa part mo, pero parang magkakamali kasi recorded, na naka-film ka. Yung lala dun sa Cozy Cove, kasi HD yung mga camera, naka-FX3 Sony sila. Tapos recorded yung tinutugtog mo. Ibang klase dun sa Cozy Cove. Literally na cut on 4K. Sayang guys hindi pa nare-release yung video pero lahat kinabahan. Lahat kinabahan. Ako di ko kinabahan. Pero sabihin kong kinakabahan ako para damay-damay tayo. Kinabahan ako. Hindi kinakabahan to kasi alam mo focus sa kanito ni Tim. Mag-gitara at mag-mog. Mag-mog. Hindi yun. Hindi ko alam ba ito. Hindi kinakabahan eh. Wala. Hindi ko kakanta eh. At saka, masaya kasi yung mga songs ni Jensen, sobrang sarap niya tugtugin. Pero kasi simple lang yung parts. Simple lang yung parts. Pero kung magkakamali ka, rinig na rinig talaga. Yun din naman. Yeah. Kaya, kahit madali, mahirap. No? Mm-mm. Lalo na pag drums di ba? Pag poste ka lang, tapos slow song. Kung nawala ka sa tempo, rinig na rinig. Tsaka kunyari, kapag, isa sa mga favorite ko din nangyari, kapag bigla lumilinya si Mikey, or nagda-drum fill si Ian, iba yung ngiti. Best friend ko yan no? Yeah. Best friend. Mali ka pa rin. Lagi ang dalawa. Maghiwalay na lahat sa mundo, wag lang si Mikey at si Ian. Maghiwalay na Aldab, Katniel, JD. Lahat. Walang titibag sa amin ni Ian. Kailangan kasi namin mag-sync talaga eh. Oo. Sync o pated? Pag nagingitian na kami, yun na yun. Yeah. Pero, great guy. Napakalupit. Yeah. Lupit pumoste. Lupit pumoste niya. Ama, pag ako nawawala si dilim sa daan, titignan ko lang yung si Ian eh. Pag kampante siya, kampante na rin ako. Oo. Ganun. The Rock. It's about drive. Pero ayun guys, ever since last podcast. So, yung last podcast kasi, hindi pa natin nare-release yung pag-iisa. I-release pa lang. And since then, ang nirelease natin is Pag-iisa, Tumatakbo, Palangiti. So, that's a lot of songs. 3. Not really a lot, pero a lot. Pag-iisa, release, nag-show. Ano yung next? Meron ba kayong mga kwento nung nirelease yung Pag-iisa, Tumatakbo, or Palangiti? Yung Palangiti, meron nakakatawa. Yung Palangiti feeling ko yung pina-chaotic at funny eh. Memorable. Kasi hindi naman tsaka hindi natin alam na ni-release na eh. Oo. So, sinabi namin na parang, or sinabi sa atin, na next week na. Next week Friday. Okay, Thursday sinabi. Next week Friday Okay, sige, next week Friday gagawa na ako poster. Ako gagawa na poster. Ako yung, tapos, kinaumagahan, Friday, yun. I was just going about my day. Tapos, nag-message si Ian. Ano sabi mo? Ano kasi yun, galing akong work, nasa modern jeep ako. Nasa harapan. Tapos, nasaan? Sorry, nasaan? Nasa modern jeep. Ano yung modern jeep? Yung may aircon na jeep. Wow! Hello, modern jeep lang. Sorry. Pero, sige. asan ka? Sa likod ka ba? O nasa Sa harap. Sa harap! Tapos, meron kasing sa Spotify, naka-playlist yung Off to Neverland. Eh di, piniplay ko yung mga songs natin kasi tinatawag ko. May gig ata tayo. Tapos maya, parang may palangiti ng ano. parang, alam ko wala pa to sa Spotify Ganun pala. As chinat ko na sa GC, yung pala, na-i-release ng dito. Miss ko. Ang malupit pa dun. Isang araw na siyang na-release, hindi namin Ano ba, ilang hours na ata. Na-discover ko yun, mga 5 p.m. eh.
Pero ang galing kasi tinupad nila yung pangarap. Yung ating pangarap talaga yun. Yung ating wish. So, 17, may nagsabi na hindi kayang mangyari. Oo kasi usually matagal talaga. First time namin, yung artist din mismo na surprise. Oo no? Ay, magkaka-show tayo noon. Naalala nyo? Oo. Yun yung poster na ginagawa ko, magkaka-solo show ulit tayo. Kasi listening party nung... Oo, palangiti. Parang ang concept is, kayo unang makakarinig since hindi pa mare-release. Parang salubong. Wala. Biglang lumabas. Oo, kasi Friday yun, Saturday yung show. Oo, or di, baliktad. Parang Thursday pa. Yung Hindi, show. Friday, midnight. Ay, okay, tama. Hindi, yan basta, early listening. Pinost ko na early listening, na-release na. Bigla, so, change ko agad yung poster na, psych. Psych. Ang background kasi nun, kasi naghahabol kami ng release. Oo, for the show. That's why, pinush namin kahit wala gaanong marketing proper. And, ang current namin ngayon, magre-record na kami ng song. So, magre-release na kami ng album. And it helps na may studio na. Sobrang casual mo sinabi. Galing. Dapat hindi chill lang parang. Tapos dapat si Ian nagsasabi. You heard, kung narinig nyo. Kung hindi. Must have been the wind. So, sa timestamp na to, may nakuha kayong malupet. Anyway, tuloy yan. Thank you for listening this far. Yun na yung regalo nyo. Ang unang Love You Like Me When. Bro, nakalista na. I-mute nyo na to. Ayos, pare. Tama ka pala. Saturday yung show, diba? Tama. Saturday yun. Pero next week, Friday Saturday pa yung release. Akala natin. Yeah. Yung pala Friday na release na. That same... Oh my gosh, bro. So, thank you, Dito. Medyo surprise listening party. Surprise, pero ang galing kasi I mean, dati naalala ko nung nagsisimula pa yung OTN is sa mga goal at pangarap natin talaga makapag-release ng kanta . Dati sa SoundCloud lang kami. Ganun. So, amazing. How far we've gone. Ibang release naman. Pag-iisa yun nag-show na pag-usapan na Tumatakbo. Yun din. Alam mo, memorable sa Tumatakbo. I don't think gumawa na nito nakakilala natin or like super current. Pero, yung Tumatakbo, naisip ko lang parang gumawa ng video game for the release. Ay, oo nga. Yeah, naalala ko. So, iniisip ko, ano kayang pwedeng concept ng cover photo sa Tumatakbo? So, wala akong maisip. Tapos, tinanong ko si Ian, ano yung mga concept na isipin mo Tumatakbo? Tapos, bigla siya nag-send sa akin na listahan na sobrang dami. Oo nga, sobrang obvious nun. Ba't di ko naisip yan? So, guys, yung concept ng buong Tumatakbo, si Ian Rapal, consistent. Siya nag-isip nun. Bigla niya sinabihan, takbo, madali lang yan. Mario, Temple Run, yung dinosaur game. Oo nga, yung pala yun. Ganda. So, yun, pinili ko yung dinosaur game. Gumawa ko ng sarili nating game. May gumawa na ba nun? Parang wala pa ako na, as far as I know, wala. Dapat i-promote ka yun. Ayun, saya. Yun lang. Sa akin, para first rock song. Ang masaya din sa Tumatakbo for me is, unlike nung first other songs na na-release namin, ito Tumatakbo, nirecord namin siya sa studio ng friend namin. And masaya kasi yung freedom na nakuha namin doon is, parang, ang tawag dito, mas kontrolado namin yung buong recording and producing phase nung recording na yun. Unlike nung first 3 songs. Kasi yung first 3 songs, nirecord namin siya sa sa Velvet Studio. Shoutout sa Velvet Studio. Yeah. Pero yun, if you don't know, per hour yung bayad sa studio and super mahal. So, yeah. Tapos meron nang kasama engineer doon. Gano'n. So, Kuya okay siya, Marlon. Masaya. Kuya Marlon. Shoutout Saludo sa'yo, Kuya Marlon. Usually, yun, every hour sa studio. So, kaya siya mahal. So, yun nga. Shoutout mo naman yung studio. Sobrang saya ng studio na yun. SSS Studio, Secret Sweet Shop, located sa Vista Verde. Hanggang doon lang sasabihin ko. Talaga? Okay. Hindi ko na sasabihin yung street niya. I mean, sinong may-ari nun? Aming good friend na si
Gio Enrico. Yeah. Isa rin malupit na artist. Paldo! Siya rin ang dahilan ko ba't nakapag-session ako kay Zeld. Yeah. Deserve. Kasi other than malupit siyang The musician, sobrang lupit din nun na na engineer, producer. I agree. Kaya yun. Kaya, good job. Feeling ko sobrang deserve niya. Di man favorite ni Eric ni Mikey yung tumatakbo. Pero special siya kasi special siya kasi medyo kontrolado favorite ko, Flowers. If you know, you know. Yeah. So yun isa sa mga pwedeng i-plug for the show. Tinutugtog talaga namin yung unreleased pa and yung mga hindi namin talaga tinutugtog sa gig. Kasi malamang pag nasa gig tayo na normal na invited, tinutugtog natin yung ipapromo natin which is nasa Spotify na. Yeah. Pero sa show, yun talaga mga nitty-gritty, mga fools, mga flowers, fools. You fool! Mga songs na hindi pa natutugtog or release. So, ayun. Tapos may mga moments din. Ganun. Gusto nyo ba gayahin na mangharana tayo? Para sa Jensen. Gusto kitang ligawan araw-araw nung una pa lang hiniling Guys, sa kalala. Palangiti show ba yung last natin? May? Yun nata, diba? Ish. Oo. Yeah. Naalala niyo ba yung nangyari doon? Nagtumugtog ka ng seasons. Oh, Mac Altura. Oo nga. Diba? Isa sa mga malupit na kinanta ni Is Kiss Me ni Matt Maltese. Yes. Oh, Kiss Me ni Matt Maltese. I love you, Matt. Parang kayo, spoken like a friend Speaking like a friend pala. Tumugtog din si Levi noon, sobrang saya. Yun natin pinakamadaming TikTok videos na nalagay. Oh. Kasi shoutout sa mga nag-video that night, sobrang clutch nyo. Oo, grabe. Nagamit ko lahat, tapos may G drive Tapos na yung tayo. headphones ni Vince. Ay, oo. Nangyari. Gamit. Ito, nakikita nyo headphones na to, guys. Bago to. Pero may nagkaroon din ako ng isa pang ganito before. Tapos, after nung gig, sobrang saya nung gig nung show na yun. Pag uwi ko, umuwi ako walang headphones. Pumunta ka ng may headphones, umuwi ka ng Oo, pumunta ako may headphones, umuwi ako malungkot kasi wala na music sa tenga ko. They took the music from you. Oo, naiwan sa Imagine. Pero, wala naman nagnakaw. Pero ang weird lang kasi is, naalala ko nalagay ko siya sa bag. Pero wala siya sa bag. At wala rin siya sa Imagine. So, nawala na lang siya bigla. Ewan ko, kung may sumusunod sa akin na duwende, hindi ko alam. Hindi naman ako ganun katangkad pero wala naman, hindi na makita So, bumili ako ng bago. Paldo! Galing saan? Sa mga Zild gigs. Joke lang. Saan ba galing to? Joke lang. Ayun, Palangiti show. Sa'yo ng show na yun, sobrang enjoy ko. Naalala niyo pa ba? Naiya lang ako. Yun talaga sumisigaw. Mga guys, pag nagkaroon ulit kami ng show, i-encourage nyo pa si Mikey. Kasi maganda ang boses ni Mikey. Ano kayang magandang i-cover? Yan ang mga i-suggest ko kay Mikey. At kapag may cover, siya lagi ang nun. Ang kakanta. Siguro naturally kasi ang taas ng boses mo. Feeling ko Rolling in the Deep. Oh God. Rolling in. Guys, yung narinig nyo yun, si Mikey yun, at hindi kotse na nagde-drift. Gusto niyo sample lang ko kayo, guys. Game. Ayan na. Guys. Joke lang! Joke lang. Pero yun, ano pa? Hindi, sample lang ko sila. Sample lang ko sila. Go. Sige. Nakita mo naman itong mga to. Sample lang ko kayo, guys. Pampatulog. Pampatulog. You thought, not for free. Not for free, guys. Sabi, ganda ng intro nga The end. Pwede na pang yun, Tubero song. Special. Bakit nga ba special? Ba't nga ba tayo nagsasolo show? Ba't ganun yung concept? Kasi onti lang nagsasolo show. Hindi naman tayo sikat. Ba't tayo nagsasolo show? Ano tayo? Forbes Spades? December 12? Ano bang philosophy ang nakaisip kasi din ng solo show is si Sir R2. Ano bang philosophy ang nabanggit niya kung bakit gusto niya tayong mag-solo show? Kasi kahit magsalita siya, hindi ko siya naririnig. Bro! Kaya Sir R2, minsan yung volume medyo bahista ka naman dati. Alam mong kailangan lakasan yun pag bahista. So, lakasan mo lang konti para maramdaman namin ang bigat mo. Baka iniisip niya, since basis siya, hindi naman siya rinig sa stage. Kaya,
Ganon din siya magsalita. Hindi, mahaba buhok nun eh. Walang sense of pero yun, parang ang concept kasi ng solo show is, sabi niya, kahit isa lang pumunta, alam mong yung isang yun, pinunta, ikaw. Ganon. Oh. Right? That's what keep us going. Kasi dalawa lang yan. Pwede ka mag-invite ng friend mo or sikat, ganon. Tapos shared audience siya. And that's okay. Kasi parang discovery siya, ganon. Pero kung ang point mo is like, not discovering, just about you and your fan base. And mag-enjoy lang kayo with context. Magandang solo show. 'Di ba? So, either way, okay lang. Yeah. Pero, obviously, kung hindi ka kilala, tapos magsa-solo show ka, onti lang talaga pupunta. Yun talaga yung mahirap doon. Yun yung trade-off. Pero, ang reward mo is, kung sino yung pumunta, sila talaga pumunta para sa'yo. No? And that's a nice feeling. So, basically, yung strategy namin, statistics lang to measure. Ito na naman si Idol. To measure the quantity of the quality of being a consistent in the universe of the EMC squared of the Isaac Newton's third law of motion, which is in every action there is an opposite reaction. Grabe. Kalukugan 122 verse chapter. Yes. Pero yun. Tsaka, I mean, sobrang blessed and sobrang thankful ako sa mga fans at sa mga pumupunta. Kung tapos na kayo tumawa. Di ko alam, sorry guys, di ko alam ba't ko sinabi yun. Oh yeah, the blessed and thankful kami sa fans na pumunta kasi we know you're a real G. You're a real G. Tsaka, hindi madali yung ginagawa natin, ha? Kaya appreciate ko talaga. Nakakatawa doon kung paano tayo mag-isip na bagong pakulo, ano? Oo. Diba? Talagang natetest yung aming nag-rap creative. na kami, kumanta na ako. Oo. Tsaka iniisip ko rin. Si Vince, tinugtog na yung fools. Kulang na lang, maghubad na ako eh. Wag. Kaya angat ko yung gitara kung ganun. Yung gitara lang yung tumatakip sa ano. Dahil sobrang thankful kami sa fans. Seryoso. Kasi you make it special. Yeah. And yun nga, ini-illustrate namin sa inyo, hindi madali yun kung hindi ka kilala nga. Kasi, sino pupunta? Sino magbabayad? Actually, ayun talaga yung win-worry namin all the time. Every time. Kung pag nagsasolo show kami, yung pupunta kasi binigyan tayo ng opportunity to binigyan kami ng opportunity tumugtog sa Imagine nang kami lang. Tapos, iniisip namin kung paano namin sila bibigyan ng in return yun. Parang, di ba kasi, yun. So, talagang, hindi lang kami yung, parang, risk? Hindi risk eh. Parang, okay, kung walang pumunta, tapos wala kaming pake, okay lang. Pero kawawa yung Imagine, so hindi pwede yun. Dapat talaga may pumunta. Consolidate plan. Parang give and take. Pero medyo anxiety or fear ko din yun. You can say na walang pumunta. Ganun. Kasi may imposter syndrome din eh. Tapos every time naman, madami pumupunta. Pero hindi talaga nagsishake yung, hindi talaga nagsishake yung thought na, sino ba kami? Ganun. Regardless kung gaano kasama ako kumuusap ng fan, pumupunta pa rin sila. Yung mga banter nyo with the fans. Ganun. Kasi pumupunta sila sa song. Hindi para sa'yo, Vince. Hindi para sa'yo. Hayop ka eh. Sino ba ako? Pero feeling ko, pre, pupunta sila nang ikaw yung rason kung nirabas mo yung fools. Yung mukha niya naman ako. Bibigyan ba natin context? Wag na. Ayan na lang natin. May ikakat na naman. Pagpiro dyan yung Lord of the Rings. Hindi, yun. Sobrang thankful talaga kami. You make it special. And, yun nga, na-alleviate yung worry ng band. Kasi, malamang kinakabahan ka before the show, tapos pagdating mo sa show, ang dami palang pumunta. So, tsaka yung nakagaan na feeling. Tsaka yung parang iisipin mo, hala, kami yung reason kung ba't sila pumunta. Oo, talaga. Sorry po. Sorry po kasi, hala, hindi naman kami magaling and all.
O parang kinakamayan natin sila isa-isa or ako, tapos nagsasorry talaga ako. Parang ang kaba ko ata nung gig na yun, nung Palengiti gig. Yun na kasi nagsisession na ako for Zild. Tapos nanood siya nung show na yun. Tapos pumunta na siya beforehand. Every time nakikita ko siya, lagi siyang, galingan pre ah. Nandun si Zild sa ano? Palengiti show, nandun si Zild. Pag-mosh pit ba sila? Oo. Talaga? Nanood si Zild doon. Grabe. Si Zild nandun? Nandun siya. Nakita mo nag-mosh pit? Talaga, totoo yun. Nakita mo? Yeah, nakausap ko nga ilang beses. No, I mean tumugtog tayo. Actually, gusto niya na mag-bass. Oo, gusto niya mag-bass. mag-bass. Real G. Yo, shoutout kay Zild. Sobrang laking bagay. Ngayon ko lang nalaman yun kasi ang dilim pag nasa stage ka, hindi mo nakikita. Nag-mosh pala siya. Andun din si Suyin eh. Nandun talaga siya. Nakita ko siya. Yun. And alam mo, I love the interaction of fans. Ano yun? Hindi ko talaga akalain na magkaka-fans tayo. Yeah. Like as in. Isa siya sa mga napakalupit na gift pag nagbaband ka. Kaya thank you. Wait lang. Thank you kasi binibigyan nyo kami ng gifts. Ito yung susi ko. Yung bigay ng fan yun. Yan ay first name ng letter ni Tim. Pero yun nga. Grabe, thank you. Thank you kasi sinasupportan nyo kami. Napaka unexpected sa part namin or sa part ko. Yeah, kaya I'm forever grateful na sinusupport nyo kami. Saludo. Thank you. Hindi namin kayo kakalimutan kahit bunnies. sumikat na kami at magkapera na kami. Tsaka lang namin kayo kakalimutan. Bro. Tol, pwede kang komedyante, no? I think, yung may part yung, I don't believe, ako lang to I think sa inyo, I don't believe na heavy yung validation na kailangan ninyo pag tumutugtog. Kasi, kung years na tayo tumutugtog, 3 years na tayo magkasama, di ba? 3 years na tayo magkasama. And tuloy-tuloy pa rin. I don't think tumutugtog lang tayo for the validation. I think ginagawa talaga natin kasi gusto natin regardless ng pera. Pero in hopes na magkapera. Kaya I think ganun din. Kaya iniisip ko, nagugulat ako na may fans kasi never ko ini-expect na magkaka-fans. Does that make sense? Ganun ba yun? Yes. Anong theory nyo? Bakit kayo may imposter syndrome? Ano ba? Feeling ko kasi sa age na kayo, hindi tulad dati ng mga 80s or 70s. Ngayon kasi meron na social media and everything. So, punta ka lang sa phone mo, andan mo na agad nakikita ang artist na sobrang daming likes, sobrang daming shares, tapos ang gagaling. Meron, naglalabas kahit bata pa lang, sobrang galing na mag-produce. Ganon. Tapos, wala, parang isipin mo, ang hirap hindi magkaroon ng imposter syndrome knowing na there's other people out there na younger sa'yo na sobrang galing na sa music field, ganon. Pero, syempre, bumabalik pa rin sa sa reason kung ba't mo ginagawa. Which is, of course, sa pera. Kasi, ito, in reality, ang ganda ni sayang. In reality, no? In reality naman talaga. Ikaw, Vince, tatanungin kita, Vince. Sige, tanungin mo ako. Tatanungin kita, paano mo masasabi yung na successful kang musician? Ooh, good question. Pera na naman no? Pero, in all honesty, I mean, as a person na mahal ang music. Mahal din ang gastusin. Syempre gusto ko rin siyang gawing hanap buhay. So feeling ko successful na ako kapag nakaupo na ako sa sarili kong studio, pinapakinggan ang mga kanta natin at minimix ko. Gets. Parang pang 10 album. Parang masasabi mong successful kapag napagkakakitaan mo na yung passion mo. Oh, yeah. Tama. Grabe yun. Yeah. Para sa akin, napakalupit na privilege nun kasi hindi lahat ng tao binibigyan ng gift na parang kumikita ka out of your passion. Yes. Ikaw, Tim, paano mo masasabing successful ka as a musician? Ang ganda na sagot niyo. Yung hirap na nun. Grabe, ang ganda nun. Ako successful na sa passion pag nag-iba na ang sombrero ng Tim. Actually, tama ka. If I hang this up, it's GG's, guys.
Legit. Isa trophy na, no? Ganun. Oo, alam mo, grabe, hindi ako mag-iba ng topic. Ang ganda ng sagot nyo. Ganda, wala nang maisip. Grabe, I as a yapper, walang masabi. Yes. Certified. How about you, Ian? Eto, the most Yung kay Ian. this guy, wisdom, grabe. Ian, take it away. Paano masasabing successful ka as a musician? Okay. Time's Sino up. ba yan? Time's up. My turn. Okay. Sa akin, personally, ang sagot ko lang dyan, kapag may nagko-cover na ng songs natin, that's the only parameter para sa akin. Kasi yung monetary, pwede mo naman niya kitain sa any alternative work. Yung pag ako kasi gumagawa ko ng drum parts ko, hindi ko lang siya ginagawa para sa akin. Ini-envision ko na yung mga tutugtog na ibang drummers, may enjoy nila yon. Grabe. Galing. What a Forward considerate thinking. guy, no? What a considerate guy. Kumaga, hindi for example, magsusulat ako ng drum parts sa song na ganito. Kukuha ko ng parts ko, tapos kukuha din ako ng supporting parts sa ibang members. So, yung parts ko, tinatawag ko siyang sweet spot. Pag open yung part na yon, inaano ko na yun, kinukuha ko na yun. Para, parang yun na yung, basically parang time to shine. Pero make sure ko, it complements yung buong context ng song. And so, kaya, pag may makikinig na drummer, I'm hoping na ibang drummer na they can study the song or may times kasi hindi ka na manonood ng ng educational video. Pag sinisipra mo lang ng tenga, so kung may beginner na drummer, pakinggan ka lang, 'di ba? Matututo na sila sa'yo. So, yun yung success para sa akin. More than the monetary. Ganda lang sagot. Ganda na sagot mo. Yung mga sagot natin, Nakakainis ka. siya, personal, parang, benefit ka nun. Yeah. Pero ang ganda ng sagot niya kasi yung sagot niya is parang, ano yung telltale signs na, huy, successful ka na. Kasi pwedeng, hindi natin ramdam na successful tayo, pero successful ka na. So, magandang question na parang, ano yun na yung mga signal na, huy, nagiging successful ka. O nga, alam mo, kung kinover ni Bitoy, yung kanta natin, para sa akin, isa yun sa mga pinarody niya, oh my gosh. Sana i-parody mo yung Call Me. Palitan mo yung title, Sir Bitoy. Michael V, diba? No. Alam mo, Siguro, sa sinasabi ni Ian, pwede mo sabihin na successful na pag nakita ko na sa karaoke book yung kanta namin. Yes! Tapos gusto ko ang number nun is mga birthday namin. Pwede ba? Pwede ba yan? 1211911. Hindi. Si Eric, may gusto sabihin si Eric. Wala akong gusto sabihin. Gusto ko lang ipamukha sa'yo na. Telltale signs na sikat ka. Tingin mo. Kung nakita mo, yung telltale signs. Mga signs na. Karaoke book, pinarody ka na ni Michael V. Ganun. Siguro kung naririnig ko na yung mga kanta namin pinapatugtog sa mga karinderya na kinakainan ko. Yung kanyari, kasi diba minsan naman pag pumupunta ka ng mga kainan, may mga tugtog. Siguro yun. Yung parang, kung kahit saan ako magpunta, naririnig ko yung kanta. Kahit sa jeep, sa jeep. Sa jeep. Pag narinig ko doon, tapos Budots remix. Gusto mo mangyari yun? Mamigay tayong USB maliliit. Yun. Call me when it's Call me pero dug. Yung sa mga gym. Oo nga. Jumbo mix. Tapos may rap. Oh my Pero totoo yun. Parang sa akin, may one time nag-shopping ako sa H&M. Wow. Nag-shop ako sa H&M. Tapos nakikinig ako sa headphones kong ito, yung bago na. Tapos yun yung nagsisession ako for students, inaaral yung kanta niya, pero pang yung kanta niya.
Tapos nung nagpunta ako sa changing room para magpalit ng damit, tinanggal ko yung headphones ko. Sama nagpapalit ako ng damit, napansin ko, ba't naririnig ko pa rin si Suyin? Tapos lumabas ako, syempre nagsuot akong damit. Tapos pinapatugtog yung song niya sa H&M store. Galing. It's nice. Sana may experience din namin yun. Shoutout kay Suyin. Shoutout sa'yo, Soyin. Yun na. Ay, ikaw, telltale signs. Yun. Tinatanong ko nag-post ako ng story na ask yung mga followers ng questions for our podcasting. Ito yung isa sa mga sinabi nila. I'll just keep them anonymous. Pero ito yung isang tanong. Ano ba talaga genre nyo? Yan, magandang tanong. Yan, what you think? Yung vision kasi na Of the Neverland where parang anong term natin doon? Yung genre fluid band. Genre fluid. Yung timeless. Ayun, timeless. I wanna be timeless. Timeless band. So Hindi na ako magre-relo. we wanna cover each generation to feed yung music taste nila. So yung fluidity na tinetake, yung challenge na tinetake namin ngayon, actually, para kang nagtitesis na ang lawak ng scope and limitation mo. Yeah. Kasi ang na-try namin mag-rock. Na-try namin funk. R&B. Sa iba't ibang genre, may specific justification sa songs kung paano mo yun mabibigyan ng justice. So, it's a challenge na parang gampanan yung role ng iba't ibang genre. So, yeah. Yun yung, ako gusto kong i-take yung challenge na yon para to keep me yung growth. To keep yung growth. Para hindi lang ako mabaksta. Ito lang ako. Ilang taon nating, for example, 30 years natin gagawin to, mababaks tayo yung longevity nung job. Yeah. Siguro sa akin, sa tanong yun, di ko rin masagot kasi tulad nga na sinabi ni Ian, sobrang dami natin pinupul na influences sa sarili natin and as a whole. Kasi sobrang grabe yung pinapakinggan natin ng genre from metal to jazz, gano'n. Sobrang dami. So, siguro sa tanong na yan, ang sagot ko is, kayo mag-decide. Oo nga. Ba't kayo problema pa? Alas 12 na. Kailangan na maglaban ni Ian. Ano pa? Antayin mo niya Mikey. Namin, to. multi-dimensional Omnitrix. Parang lakas na. Hindi, para sa akin, wala talaga masasabi. Alam niyo kung bakit. Kagaya ng sinabi nila. Bakit? Unang-una, ang dami naming influences na, kunyari, pinakinggan namin yung song na to. Uy, gusto namin gumawa ng parang ganito na kanta. Sulat kami, ganun. Tapos, next week or what, may maririnig na, bago na naman yung favorite song namin. Tapos, gusto namin gumawa ng gantong klaseng kanta, Kaya, ayun, parang, chop suey genre. Chop suey. Yeah. Yes, chop and suey. kudos kay Tim, kasi mostly si Tim and si Vince, sila yung mga songwriter namin. Si Tim lang. Grabe. Out of yung ang bilis nila magsulat ng kanta, grabe. I mean, kung may lalapit na label, parang sila yung susuko. Na kasi ang dami nilang kantang nasusulat. And ayun, marami kaming ma-record tuloy dito sa studio. So may yung kumbaga yung arm, kung may baril kami, marami kaming bala, parang yan. Uy, bigyan mo nga, Beans. Ayaw niya ibigay di ba? Ayaw niya ibigay yung fools. Kaya bigyan mo yung sarili mo. Go! Grabe, sa lahat ng balang yung walang nakalagay na fools. Next question. Ito, when po ulit magre-release ng songs, anong balak nyo? Waiting sa new release. May 3 nagtanong. Ano daw? Sorry, isa pa. Kailan magre-release ang yung song? Ano balak? Bakit? The plan? Sino ka ba para ano yun ka? Okay, next question. Ito. Ibiblip to. Magre-release kami ng album next year.
Dahil bagong studio, so minamanifest na hinihigop na ng studio na i-record yung kanta na. Ito na lang ng hindrance namin kung saan namin i-record at kung paano. Yun na lang yung problema at feeling ko na-solve na namin. At dahil sa blood, sweat, and tears ni Mikey. At ni Iceman. So, ang bottleneck na lang namin, yung schedule ko. Paano namin i-fix yung drum tracking. Ano mo guys, yung frustration ko. Pasikatin nyo na kami para umalis na ng trabaho si Ian. Totoo yun. 'Di ba? Nakakatawa lang sabihin pero yun na lang. The more the gigs, the more paying, the more may isip natin, parang pwede na tayo mag-quit Ganun. Pare, alam mo. Shout out sa boss ni Ian! Alam mo pare. Grabe yun si Sir. Alam mo pare. Ano yung pare? Napakabait niya. Pare. Pare, ano ba? Hindi ako sang-ayon sa sinasabi mo, pare. Bakit pare? Pag-usapan natin maayos. Ang pagsikat, hindi hinihingi yan. Pinaghihirapan yan. Pare ko talaga, ba't ganyan yung mindset mo, pre? Tanong lang talaga. Pero, tanong lang, tol. Sa tingin mo ba, hindi ako naghihirap ngayon? Ha? Sige na, bibigay ko na sa'yo yan. Next question. Next question. Kayong mga fans, ayusin nyo yung buhay nyo. Iyan, hinahanap ka na ni Bebe. Let's go through it. Shotgun mode. Parang kawawa naman si Ian. May trabaho pa to bukas. Totoo? Monday bukas. 5 a.m. siya. Monday bukas. Akala ko naman. Monday na ngayon. Future plans ng studio and band pala. Band. Mag-release ng songs. Future plans ng studio is makakuha ng mga clients. No. Kasi hindi lang naman to para sa amin lang. Pati rin to sa mga aspiring musicians na gusto magkaroon ng chance mag-release ng music. Kasi ang goal talaga na itong studio na to is to help talaga yung mga musicians and starting musicians. Kaya per hour 2,000 pesos, friendly kids price. Hindi. Pero yun nga, ayun talaga yung reason. Kasi niniwala ako na binigyan ako ng opportunity magkaroon ng studio para makatulong sa iba. Yun. Ayun talaga yung goal. Parang kung anong sa akin ay sa inyo rin. Pakabait naman tao. Sige nga, hingi ako ng brief mo. Iniisip ko kung paano ako makaka-give back sa kanila. Sana through music din. Through the fruit of music. Yes. Kung sasapi sa akin si Iceman. Siguro ang sasabihin ko is makita lang kita na masaya sa ginagawa mo. Forever kang Sige na. May loading ka na naman sa ulo. Naubusan na ako. Next question, meron? Kailan yung next show? December 12. December. Hindi. Birthday bash ko yun May mga ibang tutugtog din nun. November. Pwede natin gawin November. Pwede gawin October. Contact natin. Pwede ngayon na rin yun para mas masaya. October. Dami pa oras. Antabay lang kayo, guys. Yun ang importante. Lahat naman kayo siguro may cellphone at wifi naman, di ba? Wala kayong excuse kung di kayo makakapunta. Usually free ang show. Oo. Usually free. Yes. Isipin mo, minsan ang ticket namin pagkain. Ayaw nyo ba ng pagkain? Ang arte nyo naman. Usually nangyayari walang ticket price. Tama ba? Hindi ko gets. Actually, ang ticket nyo ay kinakain nyo. Ay, oo. Yung walang ticket price. Ayun yung talagang motto namin tuwing may show kami. Quoting our first podcast. Walang ticket price. Isipin mo yung kinakain mo yung ticket mo. So, walang ticket price pero kailangan mong bumili ng drinks. So, ayun guys. I just wanna say thank you. Thank you kasi you've come this far. Far. And then, kung ma-upload man namin agad to, may gig kami with Shani sa 18. October 18 sa magaganap siya sa Imagine Arts and Music with Frank Ellie, Sige. Tapos it all started in May. Tapos etc.
Yeah. And then, yun, punta kayo sa gig na yun kasi it's a fundraising gig and lahat ng kikitain is 100% mapupunta sa mga nasalanta ng earthquake sa Cebu. So, tulungan natin mga kababayan nating Bisaya. Magsama-sama ang mga Tagalog at Bisaya. Yes. Magtatanim kami ng maraming puno na saging para sa inyo. Alam niyo, in a time like this, pero yun nga, don't forget to stream our songs. Nasa lahat siya ng streaming platforms. And like nyo yung mga page namin, Instagram, Facebook, at Of the Neverland Music. And then, follow nyo na rin kami individually. Yes. Hanggang sa muli, guys! Iyan, bigyan mo nga ng malupit na wisdom, closing remark to mga to. Ano to? Ano bang tanong? Motivational speech. No, wait. Before all of that, gusto ko lang sabihin is, at a time like this na sobrang divided or united ang country because of corruption and crap like this, I think yung next gig natin na fundraising is really important to bring things together. Kasi after all of that heartache, nagka-earthquake pa sa Cebu at ang daming nakuha ng buhay and hindi yun nakakatawa. So, yeah, ito yung isa sa mga ways na nakabawi tayo, right? Using our talents and God-given skills. So, Ian, take it away for our closing remarks. A motivational speech from the one and only consistent Ian Ropal. Alright, so, to encourage each and everyone sa atin, meron kasi tayong, core gift. Lahat tayo may core gift tayo. Hindi natin kailangan pilitin yung trying hard tayo para mag-fit lang sa kung ano man yung gusto nating i-attain. I guess, kailangan nating discoverin ano ba yung core gift ko. Tapos doon yun yung pagyabungin natin. Like for example, ito, cultivate natin yung skills natin sa music. So, nag-i-invest tayo, nag-gain tayo ng experience, hindi lahat success, may times dumadapa din. But then again, at the end, nakaka-experience tayo ng breakthroughs. So, while we're doing our core gift, which is ito, yung music. So, in the same way, kung, I don't know, pwedeng pagbabasketball yan, or sa career, or sa academics. So, just do your best. And, of course, tanungin mo si God, paano ba magsasucceed sa core gift mo. And lahat naman tayo may core purpose So, eto ginagawa namin sa Off to Neverland, ginagalingan namin. And we're striving to blessing ni God, may studio na. So, it helps us to advance yung core gift namin. So, ayun. I guess, let's gain experience pa. And, grabe, amazing. Tulad nga ng sinabi ni, to shorten it, tulad nga sinabi ng Linkin Park, in the end, nothing even matters. Tapusin na natin to. Guys, see you soon. Asa na yung garage band ko. See you soon sa mga gigs. Love you guys. 1, 2, 3, let's go. Love each other, guys. Stay happy. Love each other. Enjoy yung ginagawa niyo. Heal yourself before you can heal others. Yay! Happy birthday, Yuri. Today? Yeah. Oh my God. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Day